Tumayo po tayo para sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwa na banal at makapangyarihang ka po sa lahat. Sa araw at oras na ito'y matutunghayan mo ang ilan sa iyong mga anak. Amay, naihahandog namin ang aming mga sarili sa iyo, sa mga kabutihan at sa iyong kadakilaan, Ama, sapagkat hanggang sa ngayon, taglay pa namin ang aming buhay at lakas, taglay pa namin ang aming karapatan na sambahin at purihin ang iyong napakabanal na Panginoon. Sana'y patawarin mo kami sa aming maraming pagkukulang sa iyo, sa aming mga kasalanan. Naway wag maging dahilan ito upang hindi mo kami samahan sa aming pagsamba sa oras na ito. Manapay kaawaan mo kami, Ama. Alam namin na ang mundong ito'y napakagulo na, Ama. Marami na kaming nararanasan at nakikitang mga problema. Nababalitaan namin ang kaguluhan sa iba't ibang lugar ng mundong ito. Ang kahirapan, Ama. Pero nananalig kami sa iyong kapangyarihan, Ama, na hindi mo kami pababayaan. Patuloy mo kaming sasamahan sa araw-araw ng aming buhay. Kaya naman sa ganitong oras ng aming pagsamba, sinasamantala namin ang panahon na ito, ang oras na ito, upang hingiin namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Lalong-lalo na, Ama, ang may mga karamdaman, ang may mga problema sa buhay, ang mga naghihirap. Sana'y tunghayan mo sila sa oras na ito, Ama. Huwag mo silang pababayaan, huwag mo kaming pababayaan upang makapagpatuloy kami sa pagsamba at pagpuri sa iyong napakabanal na pangalan. Basbasa mo sana ang aming pagsamba, lalong-lalo na ang aming mga kapatid na nasa malayong lugar, lalong-lalo na ang mga karamdaman. Sana'y turuan mo rin ang mga kasama naming na mga kaibigan namin na wala pa sa ganitong paniniwala, Ama. Sana'y makinabang din sila kung sila man ay nakikinig sa oras na ito sa iyong mga salita, at sana'y magkaroon ng puwang sa kanilang puso ang iyong mga banal na salita. Basbasa mo sana ang munting handog ng iyong mga anak. Basbasa mo ito upang magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, lalong-lalo na sa malayong lugar, upang makinabang sila at magbalik loob sa iyo, Ama, at magkaroon ng karapatang sambahin at purihin ang iyong napakadakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan. Sa pangalan ni Yahushua na aming tagapagligtas. Amen.
Mga mahal na kapatid, bilang sa mga nakatanggap ng pagpapala ng Diyos, sa bisa din po ng mga hula, tayo ay tinawag, tayo dinala kayo sa Kristo, at napasama tayo at napabilang sa mga pinili ng Diyos. Dahil po dito, matibay ang ating pag-asa na matatanggap natin po ang kanyang mga pangako, hindi lamang sa ating pamumuhay sa ngayon dito sa mundong ating pansamantalang tirahan, ngundi maging sa pinakamahalagang pangako sa lahat, ang kaloob ng dakilang kaligtasan. Sapat na ba na tayo po ay makasama at mapabilang lamang doon sa kilusang itinatag ng Kristo upang umasa po sa pangako ng Diyos? Paano tayo kaya makatitiyak na hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa, na tayo ay makakasama sa pagsalubong sa Panginoon sa impapawid? Kasama na din po ang mga bubuhayin sa unang pagkabuhay na mag-uli. Kaya magsimula po tayong mag-aral, magtanong po tayo, ano ang pananagutan ng mga naghahangad tumanggap ng pangako ng Diyos? Magsimula po tayong bumasa dito sa unang Juan, sa kanyang 3, 1 hanggang 3, ganito po ang ating mababasa. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos. At yun nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala na makansanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ng Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ito ang sagot, mga kapatid. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa sa Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Ano po ang pananagutan ng mga naghahangad tumanggap ng pangako ng Diyos? Malinaw po ang sagot. Ang sino mang may ganitong pag-asa sa Kristo, ano pong gagawin? Magsisikap na maging malinis tulad ng Kristo na malinis. Kaya, tanungin po natin ang ating mga sarili, kapatid. Naghahangad po ba tayo na tumanggap ng pangako ng Diyos? Opo, kung yun ang sagot natin. O positibo ang sagot natin. Kung magkaganon, hindi po natin maiiwasan na tayo magsisikap naging malinis tulad ng Kristo na malinis. Ano itong pong paglilinis na dapat pagsikapan ng mga naghahangad na tumanggap ng pangako ng Diyos? Dito po sa susunod talata, sa 2 Korinto sa 7:1, ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, dahil sa mga ipinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu, at sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. Kaya ano po itong paglilinis na dapat pagsikapan ng mga naghahangad na tumanggap ng pangako ng Diyos? Ay yung paglilinis po natin sa ating sarili. Doon sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu. Kaya ang nagsisikap na maging malinis, nandiyan sa patalata, ay nagsisikap na mamuhay ng may kabanalan at may takot sa Diyos. Bakit kinakailangan pa ang paglilinis sa sarili sa anumang nagpaparami sa katawan at espiritu? Dito po sa susunod na talata, babasahin natin sa 2 Korinto 6:17 at 18 po. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo
ng mga bagay na marumi. At kayo'y aking tatanggapin. At ako'y sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Bakit kinakailangan pa ang paglilinis sa sarili sa anumang nagpaparami sa katawan at espiritu? Ang sagot po sa talaga, upang tagapin ng Panginoon Diyos bilang kanyang mga anak na lalaki at babae. Kaya kapag tinanggap na maging kanyang mga anak na lalaki at babae, magiging ama na po natin siya. Magiging ama na natin yung Panginoon Diyos. Pero ano po ang kondisyon? Huwag magsipo sa mga bagay na marumi. Paano po yung huwag magsipo sa mga bagay na marumi? Ang sabi sa talata, umalis, himulay sa mga bagay na magpaparumi sa atin. Pag sinabing umalis, pag sinabing humiwalay, ilalayo tayo sa mga bagay na makarurumi, sa mga bagay na makasisira sa banal na pamumuhay. Ano po ba itong maruming gawain o pag-uugali na dapat iwasan o layuan? Maaring maruming pag-iisip, mga marumi at masasamang akala, bunga na din po yan ng may puot, may matinding sama ng loob, maaring masamang pag-uugali, ugaling sanlibutan, ugaling hindi marapat na masumpungan bilang mga tagasunod ng Panginoong Yahusya. Maaring maging marumi sa masasamang panalita. Kung papansinin niyo mga kapatid ng ating environment ngayon, ang mga tao sa liputan, kay matuwa, kay magalit. Anong ginagawa na? Nanunungayaw. Ano pa? Marami sa ating panahon, may maling notion, may maling paniniwala, may maling pagkaunawa na kapag sila ay naging kaanib sa isang reliyon o naging miyembro ng isang organisasyon, garantisado na po na magiging anak na sila ng Diyos. Hindi ganyan. Hindi garanti po yan na magkakaroon ka ng masamang pag-uugali. Hindi garantiya o it doesn't dictate na masasangkot ka sa mga bagay na makapag-aalis ng mga biyaya o karapatan dulot ng pagiging anak ng Diyos. Isa yan sa pandarayang pag-iisip o kaisipan. Ang mga pandaraya po, makikita natin sa iba't ibang paraan. Kasama na dyan yung pandaraya sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Ano po ang ilan sa mga pandaraya na dapat nating pag-ingatan, iwasan at layuan? Basahin po natin dito sa next slide, Exodus 20:16, MP version, babasahin ko po sa Tagalog, ang translation. Huwag kang magpapatotoo na walang katotohanan. Ibig sabihin, magsinungaling, magtago, o manipulahin ang katotohanan laban sa iyong kapwa o sino man tao. Ano po ang mga ilan sa mga pagdaraya na dapat nating pag-ingatan, iwasan at layuan? Yung pagtatago, yung pagmamanipula ng katotohanan. Ano po ba yung katotohanan ayon sa Biblia? Sabi sa 1:17, yung salita ng Diyos, katotohanan. Kaya yung salita ng Diyos, sa kanilang pagtuturo, tinatago nila. Minanapulo nila yung salita ng Diyos. Anong isang halimbawa na itinatago nila yung salita ng Diyos? Kung mapapansin nyo at natatandaan, yung hula dun sa Isaiah 24:15-16. Ano bang meron sa hula sa 24:15-16? Sabi sa 15, kaya't luwalatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon. Kaya pag tinanong mo, yung dati nating mga kasamaan, sinong hinulaan dyan? Sasabihin, kami yan. Ituloy natin sa 16. Mula sa kaduludulong bahagi ng lupa, sino yan? Kami yan. Ang sagot nila. Pero may itinatago. Alin ang tinatago? Yung second half ng verse 16. Ano ba ang second half ng verse 16? Ngunit akin sinabi, namamatay ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang manggagawang taksil ay nagsisigawa ng may lubang kataksilan.
Yun ang tinatago nila. Yung second portion ng verse 16. Ano ang hula? May magtataksil. Sino magtataksil? Yung mga manggagawa. Ano yung manggagawa? Yung kamanggagawa ng Diyos, ang tawag ng Biblia. Yun ang mga ministro, sila mangunguna sa pagtataksil. Anong klase o uring kataksilan? Sabi, luba. Grabe. Ang kataksilan nila. Pupurihin nila yung nilang kaysa lumalang. Hindi ba malaking kataksilan yung mga kapatid? Ano pa ang isang halimbawa ng pananampalataya na pinamanipulit nila yung katotohanan? Basahin po natin sa Mateo sa 22, 21, ganito po ang mabasa. Na magkagawi, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Yan ang halimbawa, mga kapatid. Ang sabi diyan, pag sinabing ibinigay kay Cesar, ipagboto daw yun. At sa Diyos, ang para sa Diyos. Ayun yung pagkakaisa. Ibig sabihin, may block voting. Totoo nga po ba? Yun nandoon. Kaya basahin natin isang version ng Biblia. Dito po sa Mateo sa 22:21 sa ASND version. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganoon, ibigay niyo sa emperador ang para sa emperador. At sa Diyos, ang para sa Diyos. Kaya kung susundan natin yung kanilang paliwanag, ay iboto mo, emperador. Ang tanong, mga kapatid, meron po bang botohan sa emperador? Wala. Ang emperador yan, namamana yan by succession depending dun sa family ng emperador. Kaya wala, mali ang sinasabi lang, botohan ang bibigay kay Cesar. Kaya makikita po natin nang sinabi na ano pa nung Yesus Kristo, ibigay sa emperador. Yung buwis ang sinasabi diyan. Yung buwis. Ngayon, nagbigay po ba ng halimbawa ang ating Panginoong Yehosya na magbayad ng buwis? Kung babasahin po natin diyan sa Mateo 17:27, sabi diyan, ang perang sapat ng pambayad sa buwis nating dalawa. Ang Kristo nagsasalita at kinakusap. Ang Apostol Pablo, inutusan niya. Ano? Bayaran mo yung buwis. Kaya tama lang po ang sinasabi ng ating Panginoong sa Kristo. Ibigay mo kay Cesar, ibigay mo sa emperador. Ang alin? Yung nararapat na buwis. Kaya yan, isang pandaraya, manipulated truth yan, mga kapatid. Ano pa ang isa sa mga panlinlang o pagdaraya sa pagtuturo ng mga salitang katotohanan? Ituloy po natin sa next slide, sa Ephesians 4:25 AMP version. Babasahin ko na din po ang translation sa Tagalog. Next slide, please. Kaya, tinanggihan natin ang lahat ng panlilinglang, there you go, o pagdaraya, anumang uri ng pagsisinungaling, panlilinlang, pagsasabi ng kalahating katotohanan, ito is half-truth, pagpapalaganap ng mga bulong-bulungan, at ibang katulad nito, magsalita ng katotohanan sa kapwa, sapat tayo mga sangkap ng isa-isa para tayo mga sangkap ng katawan ng Kristo. Ano po, isa mga panlilinlang o pagdaraya sa pagtuturo ng mga salitang katotohanan? Ay tinuturo na yung half-truth. Half-truth lang tinuturo nila. Yung kalahati, tatandaan niyo kaninang kalahati, itinatago. Ngayon, iba naman ang pakana. Anong ginagawa? Half-truth. Pag sinabing half-truth, the other half is not true. Ano isang example dyan? Doon sa Colossus 1:25, nakalagay dyan, na ako'y ginawang ministro nito, ang Apostol Pablo ang sasalita, ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na binigay sa akin para sa inyo upang may pahayag ang salita ng Diyos. Anong half-truth dyan? Pinagbabatayan nila yung talata niya para i-justify nila yung ministrong tagapamahala. Yung ministrong namamahala daw ay mula sa Diyos. Pero kung tutuusin at iisipin natin, mga kapatid, ang Apostol Pablo po bilang ministro, walang kayong mababa sa Biblia na naging ministrong namamahala siya. Mas matindi kung siya tatawagin ministrong
tagapamahalang pangkalahatan. Wala po niyan. Ano ang meron sa tinuturo ng Apostol Pablo? Yung paraan ng pamamahala, yung kanyang binabanggit na mula sa Diyos. Kita nyo? Half-truth yun. Kaya pag nakita nyo half-truth, maniniwala kayo, pero hindi nyo makikita yung other side. Sino ang tinuturo ng Apostol Pablo na mamahala sa iglesia? Sa Hebreo 10:21, sabi, yung pinakapunong pari na mamahala sa sambayan ng Diyos. Sino yung pinakapunong pari? Sa Hebreo 4:14, yun ang Kristo. Si Yehusha yan. Sino yung sambahayan ng Diyos? Sa unang Timoteo 3:15, sambahayan ng Diyos, iglesia. Kaya kung sino man ang namamahala sa iglesia, wala nang iba. Isa lang po. Sino? Si Yehusha Kristo po. Anong klaseng pamamahala ang binigay sa ating Panginoong Yehosya? Sa Mateo 28:18, sabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay sa akin. Ba't kinukuha mo? Ba't inaangkin mo? Teka muna. Baka si Kristo nasa langit. Baka i-delegate na niya. Pwede kaya yun? Pahihintulad na kaya yun? Sa Hebreo 7:24, sabi niya, may pagkasaserdote siyang hindi mapapalitan. Wala siyang assistant. Wala siyang kapalit. Ano pa? Si Kristo, ang sabi ng Biblia, siya rin kahapon, siya ngayon, at siya rin naman pakailanman. Kaya yung pagiging tagapamahalang pangkalahatan ni Yehosya sa kanyang iglesia, lifetime appointment po yun ng Diyos sa kanya. Kaya sa lahat ng mga bagay, mga kapatid, kinakailangan nakasalig sa tunay at dalisay ng mga salita ng Diyos. Kasama na din po yung pamumuhay na dapat nakasalig din sa mga salita ng Diyos. Pamumuhay na may kabananan at matwid na paraan ng pamumuhay. Kaya marapat lang. Kailangan lang po nating siyasatin yung lahat po ng ating gagawin, yung ating pag-iisip, yung lahat ng aspeto ng ating pamumuhay, maging anong aral ang pagtuturok aral na dapat natin sundin. Huwag tayo po mamuhay gaya ng sanlibutan. O lumakad tayo ng tulad sa sanlibutan. Bakit po? Sapat ito'y makakapinsala sa ating kaugnayan sa Diyos bilang kanyang mga anak. Ano po ang sama kung tayo po ay mamumuhay at patuloy na lumakad tulad ng sanlibutan? Basahin po sa atin sa next line, sa Efeso 2:2, ganito po ang ating mababasa. Na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon, ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ano po ang sama kung tayo namumuhay at patuloy na lumalakad tulad ng sanlibutan? Ang sabi sa talaga, nagiging anak na tayo ng pagsuway. Pag anak na tayo ng pagsuway, ayaw na tayong sumunod sa Diyos. Pag ayaw natin sumunod sa Diyos, napipinsala na po yung ating kaugnayan sa Diyos bilang kanyang mga anak. Ano po ang nangyayari sa mga ayaw sumunod sa Diyos? Nagiging anak silang pagsuway. Sabi sa isang talata na nandiyan sa screen, ano po? Napasasakop na sila. Kanino? Sa kapangyarihan ng Satanas. Ano pa? Si Satanas din po ang kumikilo sa kanilang puso. Para ano? Para sumuway sa Diyos. Para huwag magpasakop sa Diyos. Para labagin ang kanyang utos. Yan pong kahinatnan ng mga taong tinatawag na anak ng pagsuway. Basahin po natin sa next slide sa Efeso 5:5-7. Ganito po ating mababasa. Sapagkat talastas niyong lubos na sino mang mapakyapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa karyan ng Kristo at ng Diyos. Huwag kayong madaya ng sino man ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Ano po ang kahinatnan ng mga taong tinatawag na anak ng pagsuway? Ang sabi po, huwag kayong padadala.
sa kabulang pangatwiran. Bakit? Magagalit ang Diyos sa atin. Ano ang kainatnan? Hindi sila mapapabilang sa kaharian ng Kristo. Hindi sila mapabilang sa kaharian ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka makakasalubong doon sa pagdating ng ating Panginoon Yehusya sa himpapawid. Kaya huwag nating gawin, mga kapatid, yung anumang ikagagalit ng Diyos. Huwag tayong maging suwail. Ito isang banggit sa Biblia. Ano yung suwail? Mapaghimagsik ka. Rebelde ka. Yung ginagawa mo, yung labag sa panukala, yung labag sa utos ng Diyos. Ano pang ginagawa mo? Kung yung utos ng Diyos, yung kabaliktaran ang ginagawa mo. Pagka-rebelde yun. Ang tawag ng Diyos, suwail. Ang tawag ng Diyos, anak ng pagsuway. Paano po natin mapapatunayan sa ating sarili na tayo po ay karapat-dapat na maging anak ng Diyos? Dito po sa next slide sa Efeso 5:8, tutuloy lang po natin. Dati, namumuhay kayo sa kadiliman, pero ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya, ipakita sa pamumuhay niyo na naliwanagan na kayo. Paano po natin mapatutunayan sa ating sarili na tayo po'y karapat-dapat maging mga anak ng Diyos? Sabi sa talata, mamuhay tayo ng pamumuhay ng mga naliwanagan. Sa paraan pa lang ng pamumuhay, makikita na, may kahayagan na ano, naliwanagan na tayo. Kaya sabi diyan, huwag na tayong mamuhay sa kadiliman, kundi mamuhay na po tayo sa kaliwanagan. Anong kabutihan po na patutunayan kapag tayo po ay mamuhay sa kaliwanag? Basahin po natin sa next slide sa unang 1, sa 1:7. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo. At nililinis tayo ng dugo ni Yehusya na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Ano pong kabutihan na patutunayan kapag tayo po ay namumuhay sa liwanag? Ang sabi diyan, nililinis tayo ng dugo ni Yehusya sa lahat ng kasalanan. Kaya yung mga nilinis ng dugo ay may tunay na pag-asa na sumalubong kay Yehusya sa himpapawid. Kaya tatandaan nyo, sa unang bahagi pa lang nating talata, ang sasalubong niya ano? Yung malinis. Sa talatang binasa natin, sino nilinis? Yung nililinis ng dugo ng ating Panginoong Yehusya. Paano nahayag yung mga taong namumuhay nga sa kaliwanagan? Dito po sa susunod na slide, sa Efeso 5:9-11. Sapagkat, kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran, at katotohanan. Alamin ninyo kung ano ang makalulugot sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mawalang kabulang gawain ng mga tao nasa kadiliman. Sa halip, ipamukha niyo sa kanila ang kasamaan nila. Kaya, paano po nahayag yung mga taong namumuhay na sa kaliwanagan? Sabi po diyan, makikita sa kanya yung kabutihan, yung katwiran, at katotohanan. Yung tatlong pong yun, itumutuko yun sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, mabuti. Ang katwiran ay salita ng Diyos. Ang katotohanan, salita ng Diyos. Kaya, ang naninirahan sa kaliwanagan, nasa Kanya yung salita ng Diyos. Makikita sa Kanyang maliwanag na pamumuhay, yung totoong pagsunod sa mga utos at kalooban ng Diyos. Ano pa? Inaalam niya. Sinisiyasat niya. Pinag-aaralan niya yung mga salita ng Diyos na kanyang susundin. Sinisiguro niya yung kanyang aral na susundin yung tunay na aral na makalulugod sa Diyos. Hindi yung kung ano na lang, yung manik, yung agad na susundin. Hindi po, kaya nga inaalam eh. Kaya nga sinisiyasat. Kaya nga pinag-aaralan. Ano pa? Wala na siyang kaugnayan, wala siyang bahagi
sa anumang walang kabuluhang gawain ng kadaliman. Anong kanyang ginagawa? Sinasawata. Pag sinasawata, inilalantad yung mga masamang gawain at kadiliman. Kasama na dyan yung masamang pagtuturo ng aral na gaya ng napag-aral natin kanina. We expose them. Bakit ilalantad? Nakatago eh. Kaya hindi nakikita ng mga ibang kapatid natin na sa dating kasamaan natin. Hindi nakita, nakatago eh. Kaya ang ginagawa natin, ilalantad natin. Kaya malaking gawain po ang ating hinaharap. Sa pangunguna po ng ating mga kapatid na ministro, inilalantad natin at patuloy nating ilalantad yung mga maling aral. Kaya para makatulong, i-share po natin yung mga FB Reels o YouTube shorts po na meron tayo. Para mailantad natin, makatulong tayo doon sa gawain ating hinaharap. Paano po nagagawa at nagaganap ang paglilinis sa sarili sa lahat ng karamihan? Sa next slide po, sa 1:15, 1 hanggang 3. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Paano po nagagawa at nagaganap ang paglilinis sa sarili sa lahat ng karumihan? Sabi sa talata, yung Ama, si Yahuwah ang naglilinis. Hindi yung tao, kung sino man yan. Ang Ama ang naglilinis. Bakit? Sapagkat ang Ama, nandiyan sa talata, siyang tagapag-alaga ng puno ng ubas at ang kanyang mga sanga. Sa ating panahon, mga kapatid, lumalarawan yung puno ng ubas sa Kristo bilang puno. Paano yung mga sanga? Yun yung mga napasama doon sa kilusan na sumasampantaya na itinatag ng Kristo. Paano pa mamalinis? Sabi, sa pamamagitan ng salita na sinabi ni Yusya. Ano yung salita na sinabi ni Yusya na makapaglilinis doon sa mga sanga? Kung babasahin niyo sa 1:8-40, sabi niya, sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanan narinig ko mula sa Diyos. Ano po yung salita ng ating Panginoong Yusya na nakalilinis? Yun din yung salita ng Diyos na narinig niya, na narinig ng ating Panginoong Yusya. Sinasabi lang sa atin. Bakit nakalilinis yung sinabi ni Yahusya na siyang salita din ng Diyos? Babalikan natin yung 1:17. Ang sabi, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya yung salita ni Yahuwah na itinuturo din ni Yahusya ang paglilinis. Anong ibig sabihin nun? Nakababanal yun, mga kapatid. Kaya ang salita ng Diyos ay banal. Ang Diyos ay banal. Ang Kristo ay banal. Ang titiran baing banal. Kaya ang makakasama lang doon sa pagsalubong sa Panginoong Yusya ay yung nilinis na, yung binanal na ng mga salita ni Yahuwah. Ano po ang dapat natin gawin upang ang mga salita ni Yahuwah ay magkaroon pa ng mabisang paglilinis sa atin? Basahin po natin. Next slide. Sa Pahayag 1:3, mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad sa mga bagay na nangasulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ano po ang dapat nating gawin upang ang mga salita po ni Yahuwah ay magkaroon pa ng mabisang paglilinis sa atin? Patuloy tayong magbasa. Patuloy tayong magsiyasa. Patuloy tayong makinig, tumupad, sapagkat ang salita ni Yahuwah ay nakalilinis at nakababanal. Ano pa ang sabi niya? Mas lahat tayong magpursige. Bakit? Ang sabi sa talato, yung panahon na ating pinakihintay, ano po? Malapit na. Kaya sabi sa panalangin,
Kitang-kita na natin mga kapatid, yung mga nangyari sa buong mundo. Nagbabadya, malapit na. Malapit ang araw ng ating kaligtasan. Kung papayagan, kung maawa ang ating Panginoong Yawa, kung malilinis tayo, kung mamumuhay tayo ng may kabanalan. Kaya sa ating pagbabasa, sa ating pagsiyasat, anong dapat gawin? Sa Kawikaan, basahin natin mga kapatid. Panininiwalaan ng mangmang ang lahat ng kanyang napapakinggan, ngunit ang taong marunong umunawa ay pinag-iisipan ang kanyang napakinggan. Paano po ang gagawin natin? Sa pagbabasa natin, sasamahan natin ang pagsisiyasat. Maging marunong tayo sa pagsusuri. Maging marunong tayong umunawa, intindihin natin. Pinag-iisipan po natin yung ating napapakinggan. Kaya nga parati natin sinasabi, yung mga Bereano, tinitingnan kung ang nakasulat na susundin nila ay totoong nakasulat. Totoong aral. Dalisay na aral ng Diyos. Dalisay na aral ng Diyos na nakalilinis, nakababanal at magbibigay ng kaligtasan sa atin. Hindi yung tunnel vision. Kung ano nang sinabi, yun na. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Kaya sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, maingat tayo. Bakit maingat? Yung salita ng Diyos, maselan niya. Kaya sabi diya sa talata, pakaingatan natin na huwag tayong maloko ng mga maling aral. Marami tayong napag-aralan mga kapatid. Ganun pala, hindi tinuturo sa atin. Marami tinatago. Maring manipulation ng salita ng Diyos. Bakit tayo dapat natin mag-ingat? Basahin natin sa 2 Pedro, ganito po ang nakasulat po. Mga minamahal, alam na ninyo kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail. Sino yung suwail? Tatandaan nyo? Yung anak ng pagsuway. Ano mangyari? Mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Diyos. Kaya ano pong dapat natin gawin? Mag-ingat. Sobrang ingat. Bakit? Baka mawalay tayo. Saan? Doon sa mabuting kalagayan natin sa Diyos. Ano yung mabuting kalagayan natin sa Diyos na pwede tayong mahiwalay? Yung pagiging mga anak niya, na lalaki at babae. Kaya maingat tayo. Bakit tayo dapat maging napakaingat mga kapatid? Isipin natin. Anong nakataya? Dito, malaki ang nakataya. Anong nakataya? Yung ating kaluluwa. Anong nakataya mga kapatid? Yung ating kaligtasan. Anong nakataya? Yung pagpasok natin sa kaharian ng Kristo at ng Diyos. Anong nakataya? Yung pagsalubong natin sa Kristo sa impapawid. Dapat maingat. Dapat pagsiyasat. Titignan parati ano ang makalulugod sa Diyos. Anong makasisiya sa Kanya. Anong magbibigay luwalhati sa Kanya, sa Kanyang pangalan. Kaya dito sa ating pinag-aral mga kapatid, madadama natin yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung pagmamalasakit ni Yahuwah sa atin. Bakit? Kung hindi siya naawa, kung hindi niya tayo iniibig, hindi siya nagmamahal, hindi siya magtuturo sa atin na ganito ang gawin natin. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo ito, magmamana ka ng kaharian ng langit. Nagtuturo siya upang makasama tayong lahat sa pagsalubong. Kasama na din po yung lahat na nagtapat sa Diyos nung nakarang panahon na binawian na ng buhay. Kaya sa ating panalangin ngayon, isasama din natin yung ating mga kamag-anak mahal sa buhay. Kung papaanong naawa ang ating Panginoong Yawa na ituro sa atin yung ganitong salita, yung ganitong katotohanan, sana magdalang awa siya sa atin. Magdalang awa siya sa ating mamahal sa buhay upang makasama. Tayo mga kapatid, sabay-sabay tayo. Kung tuloobin ng Diyos na tayo buhay, sabay-sabay tayo sasalubong sa ating Panginoong Yahushua sa himpapawid. Naway basbasan tayo at kaawaan po tayo ng ating Panginoon, ang ating Aba. Tumayo po kayo at tayo po'y mananalangin.
Ama namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin. Totoo, mabuti ka sa amin. Kami masama, marami kaming kasalanan sa iyo. Marami kaming pagkukulang sa iyo. Mabagal kami sa pagsunod. Ngunit, patuloy kang naawa sa amin. Gusto mo magtamo kami ng biyaya na galing sa iyo. Gusto mo makasama kami sa pagsalubong sa iyong anak. Kahit na wala na kaming buhay, ibabangon mo kami pag-uli. Salamat sa lahat ng kabutihan mo. Kabutihan mong hindi namin mababayaran, kundi magtapat kami sa iyo. Magpatuloy kami na pagsunod sa iyo. Magpasakop kami sa iyo. Sumamba kami sa iyo at magpuri sa iyong banal na pangalan. Natutuwa kami, Ama, sapagkat sabi diyan, malapit na ang araw na kami kukunin mo na. Ama namin, maawa ka sa amin. Nagpipilit kaming mamuhay na matuwid. Pero pag sa pasensya mo aming kahinaan, ipagpapatawad mo ang aming mga kasalanan sa iyo. Pagindapatin mo kami sa araw na ngayon. Kung natutuwa man kami sa padarating na panahon, nalulungkot din kami sapagkat yung mga mahal namin sa buhay, nandun pa sa kabila. Hindi sila nakakaunawa. Nakakulong sila sa kadiliman. Hindi nila naunawa ang gusto mo para sa amin. Kaya kung nagdadalang awa ka sa amin, magdalang awa ka din po sa kanila. Panginoon, mag-himala ka po. Mag-himala ka po sa buhay nila upang makita na ikaw ang Diyos na dapat naming sambahin at paglingkuran hanggang doon sa bayang banal na pinangako sa amin. Totoo, sa aming paglalakbay, minsan nawawala kami ng pag-asa. Minsan nahihirapan kami. Minsan nabibigatan kami. Minsan nasisiraan kami ng loob. Pero kapag naalala ka namin, naalala namin ang kabutihan mo, naalala namin ang mga pangako mo sa amin, hinahanap ka namin, Ama. Hinahanap ka ng aming puso at kaluluwa. Kapag nasumpungan ka namin sa pamamagitan ng Espiritu, gumagaan po ang aming pasag. Saan ang bigat ng aming pasanin? Sumasaya po ang aming puso at aming kaluluwa. Purihin ka namin, Ama. Purihin po namin at sambahin po namin ang ilang pangalan. Kaawaan mo kami sa araw-araw. Magulong sa libutan, ibukod mo sana kami. Huwag mo kaming pababayaan sapagkat ikaw lamang po ang tanging pag-asa namin upang kami makatawid sa lahat ng aming paglalakbay sa mundong ito. Upang sa ganun, gaya ng tinuro mo sa amin ngayon, makakasama kami pagsalubong sa aming Panginoong Yahushua upang sa bayang banal doon kami magpupuri. Sasamba sa dakilang pangalan. Gawin mo sana pag-asa namin matatag. Ang pag-ibig namin sa maging mataas ang puri. Huwag ka namin ipagpalit kung sino man. Kundi po ikaw'y manatiling Diyos namin sa buong panahon po ng aming buhay. Umaasa kaming matibay na tinanggap na po ang aming hinihiling sa iyo. Babasbasan mo kami at pagpapalain. Maging ang aming mga anak, mga mahal namin sa buhay. Maging ang aming sambahayan. Upang Panginoon, ikaw po maging Diyos namin sa buong panahon po ng aming buhay. Ang lahat aming ipinakikiusap sa tanging pangalan po lamang ng aming Panginoong Tagapagligtas, ang Panginoon po naming Diyos sa Kristo po. Ang biyayang pagliligtas
ng ating Panginoong Yahusya, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Kapatid, gaya po nating pinaalala sa ating parati, isiwalat po natin yung mga maling aral at ang tamang aral na ating sinasampalatayan sinusunod. Marami po yan. Gamitin po natin effectivity ng social media. It could be YouTube, it could be FB po. At tatandaan po na sabi natin dati, yung algorithm po ng Facebook, it connects a lot of people kahit hindi po natin friends. So, it will show up in people that we do not know. So, kung meron po tayong ma-share, maaaring simula sa awa ng Yahuwah na sila makakilala. Yun po dapat po natin gawin at balikatin po natin. Ay isa pa po, sabi dyan, we urge that petition, prayers and thanksgiving be offered to God for all people, for kings, and all others who are in authority. Yun lang po ay ipanalangin natin sa kanila. Alam natin na mangyayari ay lahat kalooban po ni Yahuwah. We don't have a say po kung ano mangyayari sa mundo, kung ano gagawin lang. Lahat pong ito ay plano ni Yahuwah. Kailangan lang po tayong sumunod at gawin po natin ang ating responsibilidad. Yan po ang ating pahayag ngayon. Natatapos po tayo mga kapatid. Have a great weekend po. Isa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandatanya. Tayo ay manindigan. Umasa